Hi mga mi, so recap muna tayo last time dun sa in-upload kong part 2 ng DIY Cebu trip natin. Ay nagpunta tayo sa 10,000 Roses sa Cordoba, Cebu and sa Ocean Pearl sa Marigondon. And today mga mi makoy, pupunta tayo sa Sirao Garden, Temple of Leia, sa mga historical places sa Cebu and sa House of Lechon. Hi guys, it's our third day here in Cebu and ito talaga yung day na maggagala kami around the city. May nananadya dito na may nag-iingay eh. Kasi yung condo na nakuha namin is sa kabila pa siya. Ayan no, kapag hindi ako nagsasalita, kapag hindi ako nagbe-video, tahimik. No? Pero kapag nagbe-video na ako, sigaw na ng sigaw itong si Dion. Oh, ayan o. Hala. What's that? Isa pa. Blower lang palang makakapagpatahimik. Yun guys, alam nyo, meron kami ditong nasakyan na Grab. Si Tatay. Hindi ko maano yung pangalan niya. Tatay Noli. Tatay Noli. Nasakyan namin yun nung papunta from airport, papunta dito sa condo. Tapos, ilang beses na namin siyang kinukuha kasi kinuha namin yung contact niya eh. Kasi gusto namin, yung kakilala na lang namin yung sasakyan namin. And ngayon, na-contact namin siya para siya na lang yung i-rent namin na maggala dito around the city. So yun guys, huwag kayong mag-alala, papakita namin kung ano yung mga napuntahan namin. Guys, alam nyo ba, ilang video lang yung mga kinuhanan ko nitong last 2 days ng stay namin dito. Or first 2 days ng stay namin dito kasi sabi ko nga diba kanina, ay nalulungkot ako kasi yung memory card ng DJI Pocket 2 ko, naiwan ko sa Bataan. Alam nyo yun, sa dami ng days na preparation, ilang months tayo dayes nag-prepare? 4 months kami nag-prepare. Kasi nabook namin tong flight na to noong July. Tapos, alam mo yun, naset na talaga sa isip ko na ay, ano ko yung every moment, ganyan. Kasi diba, sa mga vlog ko, nag-video talaga ako at piling ko walang kwenta. Talagang sasama ko sa vlog kasi gusto kong makita yung moment na yun, mabalikan after ilang years. Alam nyo yun, yung napaka-excited ko kasi first ever flight ko to. Tapos kasama ko pa si Mikey. Tapos, naiwan ko yung memory card ng DJI. Pero alam nyo, yung na-realize ko, parang pina-feel sa akin ni Lord na, oh, first flight mo yan. First ever kang makakasakay ng airplane, makakapunta ng Cebu. Gusto siguro ni Lord na i-feel ko muna yung lugar or yung moment. Tama na muna siguro sa mga video, ganyan. Kasi alam niyo yun, sabi nga 'di ba, yung best moments, madalang talaga siyang makapture ng ng camera, kumbaga ganun. So yun, pero today ipupush ko pa rin na makabili ng memory card. Ayan guys, watch lang kayo. On the way na kami guys sa gala namin pero huminto muna kami sa isang mall kasi maghahanap nga ako ng memory card. Look guys, so hindi ko alam yung tawag dito pero akala ko escalator siya. Muntik na akong humakbang-hakbang. Yung pala pa islant lang siya na ramp, ganyan. Dito lang pala ako sa Cebu makakita nito. Syempre talagang pinush ko na rin na sumakay dito para ma-experience ko naman no. Guys, ano bang tawag dito? Sige nga, magsi-comment nga kayo. Go na, comment nyo na. Wait ko ha. Hi guys, ito papunta na kami sa mga destination na nasa itinerary namin. And nag-rent nga kami ng car. Papakilala ko mamaya si Tatay sa inyo. Nalungkot lang ako kasi kanina, nandun ako sa may isang mall. Nagtry akong bumili ng memory card para sa DJI Pocket 2 ko, kaya lang guys. Hindi siya compatible. Kasi yung gamit ko guys, Ultra SanDisk siya na. Meron naman akong tinry doon na 128 GB. Pero hindi siya compatible. May mga, error message siya sa mismong camera ko na speed low, mga ganun, error, mga ganyan siya. Kaya hindi ko na talaga pinush bilhin kasi baka maano lang ako ma-prostrate lang, baka hindi pa ma-save yung mga video. So yun, para papalubag loob, namili na lang ako ng bag ni Mikey kasi doon sa may metro, parang Vista Mall siya. Nakitan kasi ako, di ba nag-play school na si Mikey? Sabi na ako ng bag niyang elephant. Oo, napakita ko sa inyo. Bagay na bagay sa forma ngayon ni Mikey. Buti na tulog si Mikey, ayan. Tcharan! Ang cute-cute! Ang cute. So cute talaga. Yan oo. Oh my God. Ay, tingnan mo Mima. Ay. Yan, pagkagising mo, meron ka ng bag. Look guys, so nakakita kami ng carnival. Ang ganda siguro niya paggabi, pag madaming ilaw. Garden. Okay, sabi ni Tatay, pupunta daw tayo ng Sirao Garden. So, first bridge. First bridge. Ito na talaga guys, on the way na talaga tayo sa Sirao Garden. Yan ang first destination natin and yan yung pinakamalayo na pupuntahan natin ngayon. And mga mi, dahil nga bundok siya, expect nyo na yung makipot at mabangin na daan. From Mactan Airport, 28.3 kilometers siya, approximately 1.5 hours. Pero wag kayo mag-alala mi, dahil 100% passable talaga siya ng mga vehicle, lalo na ng truck. Dito mi sa Sirao Garden, ito yung famous na malaking kamay na semento. And example, pero maraming ganyan dyan. Mga mi, may entrance dyan 100 pesos kapag adult. And hindi ko alam yung criteria
yan nila doon sa mga bata. Sorry na talaga hindi ko natanong, pero si Mikey free siya. Nung dumating kami dyan mga auntie ko, gloomy siya yung weather. Pero parang lagi naman ganyan yung weather dyan. Hindi lang ako sure. Kasi rainforest yan alam ko. Eto pag nasa Sirao Garden ka mga auntie ko, parang Baguio feels siya, ganun. Botanical garden, ganyan. Speaking of garden mga auntie ko, ang daming bulaklak dyan, iba't ibang klase. Tapos minatawa ako doon sa mga sunflower, talagang nilibot ko talaga dyan. Guys, I really love flowers talaga, as in. 10 out of 10. Kung hindi lang talaga gumulong si Mikey. Mga 20 minutes na kami sa Sirao Garden mga auntie ko at hindi rin namin nalibot lahat. Masyado malawak yung garden na yan, baka magkarayuma pa ako. Sa labas nga pala ng garden na yan, marami nagbebenta ng mga prutas, lalo na ng mangga. Yan tayo mga kababa yung daan. Yay! Oh. Hi guys, this is dragon fruit. Binili namin siya dito sa may Sirao Garden. Sirao ba? Sirao. Yan, Sirao Garden. Ang sarap, dragon fruit. Fresh talaga siya. Kasi sabi nila, pinagkakalo raw nila yung white and ayun siya. Kung 20 kilometers lang. Alam nyo guys, itong Sirao, para siyang botanical garden. Puro flowers. Nakita nyo naman sa video. At tinatakan kami sa kamay. Pakita ko. Yan. Mikey, where's your tatak? Mikey. Nasaan? Show them. Ayun nonchalant siya. Ayan, sige. Papainumin natin si Mikey nito. Healthy naman. So ngayon guys, pupunta na kami sa Temple of Leia. Ano ba meron doon? Mga temple, mga sige tignan natin. Malalaman. Uy, next natin pupuntahan mga mi itong Temple of Leia. From Sirao Garden, 9.2 kilometers yung layo niya dito sa Temple of Leia. So mga 23 minutes namin tong binaybay. Doon pala malapit sa entrance, may mga nakapaskil na rates kaya alam nyo na talaga kung magkano yung babayaran nyo. And starting sa December 1, mafi-fix na sa 150 pesos yung rates, adult man or kid. Pero pag senior, discounted pa rin of course. May parking fee din dito, 50 pesos kapag car, 30 pesos naman kapag motorcycle. Ang maganda niyan, may mga lalapit na sa inyo mga attendant. Nasa kotse pa lang kayo at nakapila, go, kakatukin na nila kayo. And dun, pwede na kayo magbayad. Siguraduhin nyo lang na yung pagbabayaran nyo, talagang attendant, naka-uniform naman sila. Magandang diskarte yun ng mga attendant kasi para hindi na ma-hassle, kakapila. After nyo magbayad, may ibibigay silang wristband and wear that all the time ha, para hindi kayo mag-double payment. Ito na guys, I'm very excited talaga ipakita sa inyo Temple of Leia kasi ito talaga isa sa mga favorite kong spot dito sa Cebu. Hindi ko lang alam kay Mikey na super simangot. Pagod na yata. Ay, it's a prank. Guys, ito na mismo yung structure ng Temple of Leia and papasok tayo dyan mamaya sa loob. Alam nyo, para akong nasa Korean yan. Pero guys, pag nasa loob, para kang nasa Roman era, ganun. Alam nyo, natutuwa din ako sa overlooking nitong place na to. Ang sarap mag-sightseeing, parang ayaw ko na nga umalis. Let's go na guys, punta na tayo sa loob. Pwede naman palang pronto. Alam nyo guys, sobrang laki ng place na to. And parang binalik niya ako sa high school kasi alam ko sa high school pinag-aaralan tong mga Corinthian walls, ganyan. And look at the details, mga auntie ko, hindi basta-basta. So, FYI, para sa hindi pa nakakaalam, ang Temple of Leia is pagmamayari ng mga Adarna. Yes, you heard it right, Adarna. Si Miss Leia ay lola ni Miss Ellen Adarna. And ang Temple of Leia is ginawa siya to commemorate the memories of Miss Leia Albino Adarna. And truly, she was crowned as the matron queen of her alma mater, which is the University of the Southern Philippines. So guys, hindi lang eme-eme tong temple na to dahil may pinanggagalingan, may legacy. Alam nyo ba ang pakiramdam ko dito? Para niya akong dinala sa kapanahunan niya. And look at this library, it's 1 million out of 10. Wow! Tapos na kami sa Temple of Leia. Grabe, ang ganda. Ang bango-bango ng place. At very, hindi ko masabing Korean kasi meron pa rin pagka-Pilipino dahil yung mga portrait nga ni Miss Leia. Perfect. Chinese ba siya? Hindi ko alam. Ang ganding. Oo. Yung sa ibong Adarna. True. Leia Albino Adarna. Grabe, nakaka-refresh. Alam niyo, pag uwi natin ng Bataan, parang gusto mo magkaroon ng trabaho 10 para makabalik sa ganito. So next guys, punta kami ng House of Lechon. Kakain kami with tatay. Yee! Perfect. Let's go. Guys, we're here now at the House of Lechon. It's approximately 38 minutes from Mactan Airport. Mga 13.8 kilometers ride, gano'n. Pagdating namin dyan, may pila, pero hindi naman kami gano'n katagal naghintay. 3 PM na nga dyan, and dyan pa lang kami talaga magla-lunch. 142. We are on House of Lechon. Medyo mabilis din yung serving nila, hindi talaga kami naghintay ng super tagal, kaya nakakain din kami agad. Alam nyo guys, ito yung cozy na restaurant na shala, quality aesthetic, pero affordable talaga
talaga yung prices ng pagkain. Ito guys, yung in-order namin, cheese sticks na sobrang sarap, sisig lechon, syempre gulay para kay Zuna, and then lechon, hindi mawawala yan of course. Sa mga hindi mahilig magdala ng cash dyan, tumatanggap sila ng card. So guys, hanggang dito muna sa House of Lechon yung vlog ko dito sa part 3. May part 4 pa guys, abangan nyo. Puputulin ko muna yung part na to, masyado na mahaba. Pero guys, ang aabangan natin sa part 4 ay yung Magellan's Cross, Fort San Pedro, sa Sikatunis Street kung saan nangyari ang Blood Compact. And of course, I'd love to share din guys sa inyo yung last day namin dito sa Cebu and yung flight namin pa uwi. So guys, thank you so much kung nakaabot kayo sa part na to. Please don't forget to subscribe, follow, like, share, comment, ganon.